Uy, Ustad, nandiyan ka pala. Assalamualaikum, Ustad. Walang suara kaso. Ustad, alhamdulillah, nandito ka sa Riyadh, mashallah. Ito ay magandang katanungan ko din sa ngayon. First time ko magtanong sa ganyan na katanungan about sa kababaihan, about sa muslima. Ano kaya mas mainam, Ustad? Ano ba, ang kababaihan pag nagsuot ng mahabang damit o naka-hijab, ano ba yung sa isang Muslim, para sa akin, mas ano ba siya, obligado ba siya o hindi? Ang ibig mo sabihin, anong dahilan? Anong dahilan, Ustad? Mga ganun. Yes, yes. Ikaw pala yun. Yes, ako yun. Yes, Ustad. Kumusta? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kumusta yung Riyadh? Ito, napaka pa rin. Yun guys, panibago pa rin kasi nga, panibagong company na lipatan ko. Alhamdulillah. Yun nga, Ustad, mas malinaw ba yung katanungan ko para sa'yo? Okay, kung ang pag-uusapan kong ay linaw, mukhang malabo. Malabo. May ganun Mukhang pala. malabo, pero lilinawin natin yan. Yun nga, yun. Okay, siguro ang tanong mo siguro, ang pinupunto mo doon, bakit ang mga kababaihang Muslim Yes. sila ay nakatalukbong, Yes. nagsuot ng mga mahahabang damit? Ito ba ay bahagi ng kanilang pananampalataya? Ito ba ay kautusan ng kanilang pananampalataya? Yes. At ano bang dahilan kung bakit ipinag-utos ito sa kanila? Tama nga. Okay. Kung ito ba may katibayan, di ba? So walang duda. Okay, unahin natin yung katibayan. Actually, kung pag-uusapan natin katibayan, naabutin tayo ng bukas. Oo. Isa-isahin natin. Talaga. So marami yan sa banal na Quran. Mabang nga, Ustad. Sa Suratul Nur, verse 31. Sa Suratul Nur, verse 60. Sa Suratul Ahzab, verse 59. Sa Suratul Ahzab, verse 53. Yes. Yan ay lahat mga batayan sa pagiging obligado o kautusan sa mga kababaihan na kinakailangan magsuot sila ng talukbong. Okay. Okay? O sa ibang interpretation, sa parehong mga aya ay magsuot ng, kumbaga magtabon ng kanilang mga mukha. Sa buka. Pati mga mukha. Anyway, kasi different interpretation yan ng mga scholar. Yes, Ustad. Nasa ang mahalaga, hijab. Yes, I agree. Okay, hijab. Okay. So, ano kasi dito, anong dahilan kung bakit ipinag-utos ito sa mga kababaihan? Okay. Alam mo, sa Islam po kasi, sa Sunnah kasi napakarami rin, no, ang batayan sa bagay na yun. Doon tayo mag-anos kung bakit ipinag-utos ito. Tandaan po natin, okay, thank you very much for your serving. Cappuccino. That's cappuccino? No, Spanish latte, right? Mashallah. Thank you. Cappuccino for him. Thank you so much. Okay. Okay, grab your order. Maraming salamat sa Commercial ating break. sponsor. Mashallah, tawakallah. Sige. Hey, brother. Sukid. Sukid. Bro, Minsan sukid. lang tayo mashallah, tawakallah. Disclaimer. So, baka mapagod ka sa kakaganyan, ganyan ha? May ka magstay, ano man. Okay. Yes, Ustad. Ano bang dahilan, mga kapatid? Anyway, generally speaking, lahat ng utos sa Islam, unang-una, ang nag-utos ito ay walang iba kundi ang Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dakilang tagapaglikha. Logically speaking, lahat ng utos ng dakilang tagapaglikha ay nakakabuti kung susundin. Okay. Okay? Ng isang tao, ng isang alipin, ng kanyang alipin. At kapag hindi sinunod, magkakaroon ito ng problema. At ang problemang dulot nito ay maaring sa physical, emotional, social, no? Ano pa? Lahat ng merong il sa katapusan. Emotional, social, physical, international, spiritual, local. Kasama lahat yun. Magkakaroon ng harm, kumbaga, kapag sinuway niya, no? Yes, Kasi bakit? Sino ang susundon niya sa bagay na ito? Ang kanyang sarili, ang kanyang kagustuhan. Okay. Against doon sa kagustuhan ng kanyang lumikha. Okay. So, halimbawa, sinabi ng dakilang tagapaglikha na itong gawin mo, tapos ayaw mong sundin yun, ano mangyayari sa'yo? Samantalang siya ang higit na nakakaalam kung ano nakabuti sa'yo. Pero Ustad, Nangyari paliwanag ko ng maayos, okay? Okay na. Relax ka lang. Relax lang. Okay? Di ba? Tama. So, ibig sabihin, anumang kautusan ng dakilang tagapaglikha, kapag sinunod mo, nakakabuti. At kapag sumuway ka, nakakasama. Kasi siya ang higit na nakakaalam sa'yo. Higit siyang nakakaalam kung ano yung nakakabuti sa'yo at kung ano ang nakakasama sa'yo. Kaya nga, andyan yung Islam, pero bilang isang guidelines, Yes. okay, ng isang tao. Kaya nga, Islam is a way of life, panuntunan ng buhay ng isang tao. So ngayon, pagdating sa tinatawag na hijab, walang duda, ito ay utos ng dakilang tagapaglikha. Kasi bakit? Okay. Dahil ito ay pangangalaga at protection sa mga kababaihan. You know, a woman in Islam is like a precious jewel. Mashallah, mashallah. Okay? Now, for example, you have a precious jewel.
Ano yun? Yung isang pinagkakaingatan na bagay. Yung mga Ginto. diamante na mga mahalaga. Yes, sister. Tama nga, tama nga. Pag, alam mo, kung meron kang mahalagang diamante o mga hiyas, ano yun para sa'yo? Ano ang pinakamahalagang hiyas na palagay mo? Para sa akin, siyempre yung yung magulang ko. Hindi. Kung meron kang mga mahalagang hiyas, halimbawa, ano yun? Halimbawa, siyempre yung ginto. Okay, ginto. Perlas, mga Yes, diamond. ginto. Diba? Now, kung meron kang malaking, mahalagang diamond, syempre, ano gagawin mo? Iingatan mo, di ba? Tatago, pagkakaingatan. Oo, hindi mo talaga sa lalabas. i-display. Hindi. Depende rin. Kung may Hindi, kasi may pagbibintay, Oo. usapan yun. Okay. But no, talking about is personal property mo yun, hindi mo i-business yun. So, ang Tama. gagawin mo, i-display mo ba sa mga tao, sa madlang people, o itatago mo yun? siyempre tatago lang. Kasi okay. Now, dito sa study ka nga, ano yung magiging disadvantage at saka advantage kapag tinago mo at dinisplay mo? Kapag dinisplay mo, ano magiging disadvantage? Parang siya, naging... Ako nang sasagot. Okay, maraming magkaka-interest sa mga tao. Okay. Maraming gaganon, maraming Yes, tagapag-hawak. mga ganon, ano mo yun? Dito yung bayan. Mga ganon. Marami yun. Sa Arabic po, maraming harakat. Maraming Harakat. harakat. Diyan pala kayo? Ayo. Kasama ka sa katanungan yun. Bro Malik. Kasi nga kasama rin eh. Di ba? Oo. So maraming magkaka-interest. Yes. Maraming alam mo yun? Bagay pa lang yan. Bagay pa lang yan, ha? Bagay pa lang yan. Kasi may relo ka. Dinisplay mo sa mga tao. Katin yung kung magkano, kung katin yan, kung saan binili. So magkakaroon ng Comparison, ganun. comparison. Yes, Baka piki yan. May ganun. So, maraming Pigil natin. hawak. Maraming hahawak. Diba? Hanggang yung presyo niya ay magiging either madidiminish or tataas yung value. Okay. Siguro kung itatago ko siya, Maraming magnanasa. kung Kung itatago ko siya, mas lalo yung gaya ng mga relo or mga bagay, the more na matagal na siyang nakakip sa'yo, lalaki yung value. Yung interest niya, yung ano niya. Hindi yung value Ay, mismo, value. yung halaga niya ba? Yung halaga Oo, tama. niya. Alaga ng Kung bagay lang Kung bagay lang yan. I mean, sa ganung sa ganung tinatawag na comparison ko ba? Ibig sabihin, Yes, sir. kung ganung bagay, dapat mong pag-ingatan. Kasi kung hindi mo dapat pag-ingatan, Tama. magkakaroon ng fitna, magkakaroon ng, kumbaga ng, alam mo yung temptation, diba? Magkakaroon ng, hindi magandang resulta. Tama. Kung ganun, how much more sa babae? How much more sa anak mong babae? How much more sa asawa mo? How much more sa kapatid mo? Diba? Subhanallah, makikita mo, ano bang mas mahalaga? Yung mga diamante na ito, yung mga diamond ba na ito, yung mga diamond na alam mo yung kung saan ba nakukuha yung diamond? Sa mga Ano sa mga sa mga junk shop. Commercial lang. Saan ba? Ginto, saan ba nakukuha yung ginto? Siyempre, pinaghihirapan Sa yun. ilalim ng lupa, bro. Pinaghihirapan yun. Okay, yung perlas, saan ba nakukuha yung perlas? Sa dagat. Sa pinakapusog ng dagat. Di ba? Sisiri nyo, mahirap yun. Pinaghihirapan yung brad bago makuha yan. Bago makuha yun, di ba? No, ang tanong, ano bang mas mahalaga? Yung mga perlas na ito, yung mga diamante na ito, yung mga gold ba na ito, o yung babae mo? Yung babae. Di ba yung asawa? Kasi pangalahatan yun. Pangalahatan Mas yun. mahalaga yung babae. Oo naman. Mahalaga yung nanay mo, mahalaga yung kapatid mo, mahalaga yung anak mo, mahalaga yung asawa mo. Okay. Di ba? Tama. Higit silang mahalaga. Subalit, bakit sa panahon ngayon na mas mura sila kaysa doon sa mga diamante na tinutukoy natin at mga gold? Na napakadaling, alam mo yun, isang kalabit lang ng isang babae, Wala na. di ba? Sasama na. Nasama na o kaya mabibiktima na, di ba? Bakit? Kasi hindi display mo eh. Oo. Di ba? Naka-display siya. So, i-display mo, yung sabihin, pinapakita mo sa mga tao, hindi mo kinikip, na hindi lang dapat, na supposedly ikaw ang dapat lamang makakita. Diba? So, ibig sabihin dito, balikan natin. Kung bakit ito ginawang utos ng Dakilang Tagapaglikha, upang sa ganun mapangalagaan at proteksyonan yung babae. Mai-preserve yung babae na walang sino man ang pwedeng makakita nito at makahawak nito kundi ang nagmamay-ari sa kanya. Kaya kailangan talaga is Kailangan takpan. Kasi bakit pag hindi talagang tingnan mo na yung society. O tingnan mo na yung mga kababaihan na kung saan ay hindi pinapahalagahan yung bagay na ito. Ano mangyayari sa society? Di ba? Wala. Tandaan natin na ang kababaihan hindi man kagandahan. Kasi bakit? Babae kasi nasa kanila yung tinatawag na modesty. Sila yung pinag-ugatan ng modesty yung babae. Okay. Paano? Iano natin yan. Kasi tingnan mo kung walang modesty ang kababaihan, tingnan mo ang mangyayari sa society. Corruption, tapos alam mo yon, prostitution, Oo, tama. diba? At kung ano-ano pa mga ION sa nadulo, Oo. no? Corruption, prostitution, ano pa? Tapos Mga kalaswan. kalaswaan, immorality, diba? Tingnan mo, diba? Tandaan natin ang babae kahit hindi maganda yan, kahit hindi naman kahit hindi maganda, kahit hindi mapangita, pero kaya niyang akitin ng 100 men. Okay. Kaya niyang hakitin ng 100 men. Pero ang isang tinatawag na lalaki, kahit gubod ang kagwapuhan niya, hindi niya kayang hakitin yung basta-basta yung mga kababaihan. Kasi yung modesty kasi,
nasa kababaihan. Di ba? Pero pag nawalang modesty ng kababaihan, wala na. Wasak na yung tinatawag ng community. Di ba? Okay. Kaya nga't yung mga kababayan ang mga kababayan ng nagwasak sa ng mga Israel. Sabi lang nasa salam fattaku dunya fattaku nisa fa inna awwal kanat fa inna ahlaka min bani Israil kanat min nisa. Kama kana sa salam. Katakutan ninyo ang tinatawag ng mundo at saka mga kababaihan. Kapag hindi man bubuga na nga po yan para katakutan Okay, kasi bakit? Dahil ang unang nagwasak sa mga angkan ng mga Israel ay nagsimula sa mga kababaihan. Okay. Diba? Kasi mga Banu Israel na, gabi ang ganda ng mga kababaihan nila. Diba? So, yun nawasak yung community ng mga tinatawag na Banu Israel. So, yun yung dahilan. So, inutos ng Sharia, ng Islam, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na takpan ng mga kababaihan para protektahan. Alam mo, yung sinasabi nilang naka-niqab, naka-hijab, nakulang na lang samurai. Diba may mga abangan katakutan man yan. Kasi imagine nila pag ganyan, samurai na yung nasa likod. Ninja. Pero yung pagkatakot ng mga lalaki doon sa kanya, yun yung proteksyon ng kababaihan. Okay, tama. Mantakin mo pag magsama yung babae, yung hubot-hubad at saka yung nakabalot na balot, magsama sa isang kanto. Tapos andun yung bastos na lalaki. Salo ito parang naka-open na to. Okay. O naka-open na natin para higit mo maintindihan. Naka-open. Ito open. Galing-galing kung dito para Oo, siyempre kaya nga napaka Halimbawa, Kaya kapatid, ibig sabihin nakatayo ka dyan, kanina ka pa dyan. Oo, kanina pa talaga, suwan na lang. Yun nga talaga bro, suwan na lang talaga. Nung dumating lang, yun talaga inantay ko katanungan kita sa bots. Nalinawan din yung sarili ko at saka yung pamilya ko. Padaan ka rito, nakapagkapi ka pa. Nano pa, may free. Tingnan mo Yes, Dad, yes. Okay, ito kunyari ikaw yung bastos na lalaki na nasa kanto. Tapos dalawang babae, dalawang klase ng babae ang dumaan sa'yo. Hubot-hubad at saka yung balot na balot. Dumaan. Sino ang unang babasusin mo at hindi mo igagalak? Siyempre ito muna. Ito, right? Tama. At sino yung ikakatatakutan mo? Ito. Kasi bakit pala feeling mo aswang yung wala kang Saka siya talagang walang makita Hindi mo makita, hindi mo kayang basusin to. Laging yung lalaki, yan nga yung pinupunta ko lagi sa mga anak ko, yung pag nakahijab ka, nakabalot ka, yung kahit na sabihin na natin hindi takot yung matakot yung lalaki, yung pag-aalinlangan. May pag-aalinlangan. Yung Urong sulong. Hesitant, yes. Merong pag-aalinlangan ng kalalakihan na lapitan yung babaeng naka-hijab or naka-abaya. Meron siyang kasi 'di ba sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala parang meron niya sa Quran, basta 'di ba parang meron siyang parang yung lalaki makaramdam ng pagkatakot o pag-aalinlangan pag ang babae ay bilang pangalaga. Bilang yan ang magiging proteksyon pangangalaga sa mga kababaihan. Tama yan. Tama na sa ano yan. May nababasa. Di ba? Kasi magkakaroon sila ng so ibig sabihin dito, di ba? Kasi yun talaga yung purpose. Bakit inobliga ng Allah sa kanila? Okay. Na magsuot ng ganun. At upang sa ganun, para sila ay ma-distinguish nga, maging kakaiba sila kaysa doon sa mga hindi mga mananampalataya. Di ba? They're different nga. Tama. Sila ay natatangi kumpara mo doon sa ibang mga kababaihan. Hindi ba sapat na ikaw ay sumusunod sa tagapaglikha? Hindi pa ba sapat yun na sinusunod mo yung utos niya? Kasi kung halimbawa sinunod mo ang utos ng tagapaglikha, isang karangalan para sa iyo yun na sinunod mo ang utos ng tagapaglikha dahil alam mo sa sarili mo na pagdating ng balang araw mayroon kang may aanihin ka dahil dun sa pagsunod ng ano na yun. Basta ang lagi lang isipin siguro ng isang Muslima na ang ginagawa niya hindi para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tama. Pero minsan kasi hindi kasi nasusunod ang isang kautosan kasi hindi na naintindihan kung anong utos na yun, bakit siya ipinagutos na gano'n. Maaaring sumunod lamang siya kasi bakit alam mo yun? Mas maganda kasi yung sumunod kasi sa utos na naintindihan mo kung bakit mo ginagawa yun. Di ba? Pero kung hindi man, at least kahit paano, bilang isang mananampalataya, sumusunod ka sa utos. Lahat kasi ng pinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala may hikmah lahat. Mayroong wisdom. Hindi kasi yan nagutos ng walang wisdom. Either yung wisdom na yun nakasaad mismo sa kasulatan, o either mismo ay nakakubli yun. Nakakubli pero hindi mo alam. Hindi mo alam. Malalaman mo lamang yan kapag alam mo yun through Padating na yung mga pagkakataon. alam mo yun, through experience ito pala yung dahilan. Di ba? Itong pag-usap, educational side Educational, dito yes. sa mga may asawa at saka yung mga babae na hindi hijab or hikab para at least maging kumpante din sila yung rason at hindi lang yung basta ba yung kasi nakita yung mga kaibigan nila naka-hijab or nakita yung pamilya nila o kaya hindi na nila na-practice so at least mas lalo sila magkaroon ng kumpiyansa dahil meron na silang mga kaalaman. Yes.
Oo. Mas So hindi lang ito isang kultura, Yes. hindi lang ito isang practice ng isang Arab. Arab countries. Oo. Kumbaga ito ay Talaga- nasa utos talaga. Oo, nasa utos talaga. Talaga. Pang relihiyon, Oo. kumbaga. Kahit ako bilang bago, ngayon ko lang itong narinig yung yung paliwanag na hindi lang ito tawag dito kinagisnan or fashion. Oo. Kasi may nakikita ko kasi may mga kakilala naman ako na hindi nag-hijab pero yung magulang nila nag-hijab. So May siguro mga- hindi doon maliwanag. May mga tayo sa kasama, di ba? Makikita natin mismo sa mga kawaano natin na nag-hijab ngayon, tapos pagdating ng part, hindi na nag-hijab. Oo. So, ibig sabihin, kung Pakitang tao. mag-hijab sila, kung gusto nila, Mm. kung gusto lamang nila, ibig sabihin, ang pag-hijab nila ay umaayon lamang sa kung ano yung trends. Maaari ding Ustad na hindi complete ang kanilang kaalaman. Yes, Kaya ganun sila. yun yung mga factors, kumbaga na, maaari. Gusto malaman nila ang dahilan at ang pagtulog bakit kailangan nilang mag-hijab. Oo. Hindi lang dahil sa nakikita nila sa mga magulang kasi kung nakikita sa kanilang mga magulang, maaaring hindi nila gawin. Pero kung malalaman nila ang deep, pinaka malalim na dahilan kung bakit kailangan mag-hijab ang isang babae. So baka ultimo pagtanggal ng kanilang bilo sa kanilang kwarto mismo, titignan pa nila kung sinong nadyan bago nila tanggalin. Oo, subhanallah. Diba? Kasi meron ka naman rin talaga makikita ng mga babae, mashallah. Yung pag maobserbahan mo yung alanganin silang tumingin sa magano nila. Kahit yung kaya nilang hawakan ng maayos para hindi sila makitaan ng kahit ano sa aura nila. At yung yung hijab. So, Ustad, ang isang mga follow-up tanong dyan, ano ba yung proper na pagsuot nito? Yun, napakagandang katanungan yan. Kung dapat complete ba na balot? Yes. Hindi ba makikita yung kahit ilang mga hibla ng buhok? Or Oo, napakagandang tanong yan. makikita ba yung mga ilong? Or okay lang ba yung makikita yung bibig? Buk sa ilong. Or yung lips, no? Na gawa ni Dr. Abelo? So, baka merong mga rin yan, wisdom dyan kung paano ba yung susuotin. Okay. Or nagmamatter ba yan sa iba't ibang bansa? Or ano ba? Ganda yung tanong yan. Okay, maganda yung tanong ni Sir Dexter, no? Tungkol sa bagay na follow-up question. So, ang usapan kasi dito ngayon, kung ang niqab ba ay wajib o hindi. No? Pag sinabing hijab kasi, I mean, there is a two meaning of aspect of hijab. General meaning and specific meaning. General meaning, lahat ng anumang balot ay hijab ang tawag dyan. Which is literally, literally speaking, ibig sabihin ay hijab. Halimbawa, tabing, ibig sabihin, literally, ang ibig sabihin na tinatawag na hijab, tabing. Anong klase ng tabing, ay tawag hijab. That is general meaning. But specific meaning o particular meaning, yung hijab, pag pinag-usapan natin yung pambalot sa katawan o kaya sa buka sa ulo, yun yung nakita yung mukha lang. Natabunan ito. Yung ulo lang yung buka. Yes. Pero yung mukha lang yung naka-expose. Okay, yun which is kumbaga, yun yung tinatawag na kilala pagdating sa hijab pag pinag-usapan natin yung belo. Whereas kapag nakatakip na iba na yun, which is yung niqab. Okay, niqab nakatakip Mata lang na. yung nakikita. Yes, mata lang yung nakikita. Actually, may mga burka pa nga eh. Depende yan sa, kumbaga, depende yan sa tinatawag na nationality. Kung paano nila bansagin yun. Yan. Of course, naturally yung pagtawag. Yung pagtawag. But yung purpose dito, yung mukha is tatakpan. Now, dito kasi, panatilin natin doon sa kilala na niqab. Kasi yun ang pinaka-known eh. Niqab at saka yung hijab. Now, ang niqab kasi, dito yan ay usapin, may kaugnayan sa jurisprudence. Nagkaroon ng different opinions sa mga scholars kung ito ba ay obligatory o hindi, o compulsory o hindi. Some of the scholars ay nagsabi na ito ay compulsory or obligatory. Yung pagsabihin natin na tinatawag na yung niqab. Some of the fuqaha o jurists, sinasabi nila na ito ay hindi siya wajib, bagkus ito ay mustahab. Ito ay optional, voluntarily o desirable. Ang wajib dito yung tinatawag na sabihin natin ay yung hijab. Okay? Wala problema ma-expose sa kanila yung mukha. Okay? Ibig sabihin, Basta yung di makakita. different opinions sa mga scholar. Yan ay anong dahilan kung bakit sila nagkakaroon ng different views of opinions sa bagay na ito? Because they have a different interpretation sa tinatawag na pinangahawakan katibayan sa textual proof o textual evidence sa Quran at sa Sunnah. Magkaiba yung interpretation ng kabila sa kabila. Doon sila nagkakaroon ng different interpretation. Kaya para sa kanila, yung interpretation na ito ay obligado na ito ay niqab. Para sa iba naman, ang interpretation ng mga batayan ay hindi ito tinatawag na So, I mean, yung usapin na yan ay let's leave that sa mga tinatawag na sa mga knowledgeable person. Now, dito ngayon sa mga tagasunod. Now, kung sa palagay mo, ikaw na babae, mas nangingibabaw sa iyo na ito ay niqab, na ito ay wajib, na ito ay obligatory yung sabihin natin yung niqab, obligatory sa din, ipamuhay mo yun. Ipamuhay mo na ito yung isang obligatory, isang obligado. Pag ibig sabihin, panindigan mo yun, di ba? At huwag mong tanggalin sa harapan ng tinatawag na hindi mo kaano-ano. At pag tinanggal mo ito, samantalang yung turing mo dito is obligatory, magkakasala ka.
Okay. Kasi ang turing mo dito obligatory. Doon Oh, doon nagkakaroon. Kung nasa man ikaw, ang pinapanigan mong opinion, yung nagsasabi na hindi obligatory, desirable lamang. Then, nasayang kung somehow, tinatakpan mo yung mukha mo, somehow hindi. Kasi para sa'yo, yung opinion na yun, sinusunod mo, yung tinatawag nasasabi na ito, sabihin natin na ito ay desirable lamang, ito ay hindi obligatory, bagkus ito ay kanais-nais lamang. So, nasa ano yan? Hmm. So ang ibig sabihin, kasi dapat malinaw yan sa mga kababaihan eh. Oh. Ang ibig sabihin, Ustad, mag-iingat ang mga babae sa kanyang intensyon. Sa pagturing niya sa intensyon kung paano niya matuturing na ang hijab ay ganito at ganito ganyan. Para sa kanya, anong opinion ang sinusunod niya? Oh, so kasi delikado. Different opinions yan eh. Hindi ka kasi ever since nagkaroon ng different... Paano kung halimbawa ang turing niya ngayon ay yung atas maya-maya atas mga ilang buwan hindi ganito na yung ano. Ang tawag sa mga tao na yan ay tinatawag na inmahan. Hindi alam kung anong sinusunod. Inmahan. Walang panindigan. Diba? So kailangan may panindigan ka sa isang issue, may panindigan ka. So kung saan ka dapat. But anyway, hindi ko pinopromote ito as different opinion. Kung ako yung masusunod, kung ako personally, kung ako tatanungin, doon ako sa wajib. Kasi kung sa akin natanong mo kung ano yung opinion ko, o anong opinion sinusunod ko, doon ako sa obligatory. Kasi yun ang pinaka-safest eh. At yun ang pinaka-mainam na opinion ka para sa mga kababaihan. At yun ang pinaka-the best para sa mga kababaihan. So yung obligatory na Kung ako ay tatanong ng personal. Pero kasi may iba kasi Iba kasi opinion sa bagay na yan. So yung obligatory doon, yung naka-hijab lang na hindi walang takip sa mukha. Hindi, Walang nikab kumbaga. saan sila nagkakaroon different opinions? Yung sa nikab. Sa nikab. Nikab. Sa nikab. Kung ito ba ay obligatory, kung ito ba ay hindi. Or desirable, permissible lamang at hindi obligatory. So, two opinions yan. Hindi siya wajib. Oh, wajib at saka sunnah. Sabi kanila, wajib lang o saka tinatawag na hindi wajib, which is mustahab. Oh. Yung Kailangan tawag pala, ito, nasa ano pa rin nila. di ba nagbanggit na yung niqab, meron yung mga ilan ng i-exposed mo sa karelasyon mo or sa yung either like sa family members or sa asawa mo, yung pwede Pamilya mo na. pamilya. Oh. Ano bang at what extent ba or kanino bang ma-extend yan? Like example, asawa mo pero may rin siya, may kapatid din siya or in-law din niya. Good question. Saan ba siya dapat maka-expose lang ng limitasyon? Okay. Sa lahat ba applicable or doon lang sa kanyang asawa? Good. Either ito ba ay nikab or ito ba ay hijab, ang pwede lamang makakita nito yung kanyang mahram. Pag sinabing mahram niya, yung mga kalalakihan na hindi niya pwedeng mapangasawa. Okay? Yun ang pinapahulugan ng mahram. Kasi yung asawa na yun, siyempre. Yung mga lalaki niya, sino yun? Yung tatay na, siyempre. Tatay niya, yung kapatid niya. Okay, yung kanyang tiyuhin sa nanay at tiyuhin sa tinatawag na tatay. Okay? At of course ay pwede siyang tiyuhin siyempre ng kanyang tiyuhin ng kanyang asawa. Kasi consider tiyuhin kasi parang sa manzila na tinatawag na tatayan. Meron bang degree of consensual? Ito yan. Sa tiyuhin, after of course sa kanyang mga pamangkin. Okay? Sa kanyang mga apo. So doon lang. Doon lang yung nagkaano. Hindi pwede sa kanyang kapatid ng kanyang asawa, hindi pwede. Hindi pwede sa pinsan ng kanyang pinsan niya, hindi pwede. Biyanan. Biyanan yun. Biyanan niya, siyempre. Join ng kanyang asawa sa mahram. Sa mahram. Kasi hindi mo pwede mapangasawa, akat mo yan. Bakit si Sino? Radela at saka si join niya dapat si Ali. Tiyuhin ang kanyang asawa. Tiyuhin niya. Kasi pagpitsan si Sino? pagpitsan si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Ali radela. So bali dapat mag-join niya si Ali radela. Balik join ni Fatima radela niya si Ali, diba? Kung iyan mo kasi magpitsan sila eh. Sino bang asawa ni Ali? Si Fatima. Fatima Zahra. Anak ni Magpinsan. Hindi, bali pamangkin ni Ali radela si Fatima kung ituturing kasi magpitsan sila. Tingnan muna. Si Ali Radeloan, magpinsan. Kasi nalito ako doon sa ustad na ang tsuhin ng asawa mo ay magiging marang. Chewin ah. Tiyuhin ang Hindi asawa. siya matuturing na marang. Hindi ko alam, basta Tingnan mo. I-analyze mo yan. ang tsuhin ng asawa mo, tsuhin siya ng asawa mo. Paano siya naging marang? Tiyuhin din. Sabi ko, tiyuhin ng Ang asawa mo, father sa kanyang mother side. o mother side pwede naman. Pero nabanggit mo kasi tsuhin ng ano yan na lang yun. Yung tsuhin, nabanggit mo kasi tsuhin ng asawa mo. Na pwedeng pwede siya maging marang. Tsuhin ng asawa. Tsuhin ng- Di ba ba ako babae? Tiyuhin ng asawa. mo. Ha?
Tiyuhin mo ba? Tiyuhin ng babae ba? Oo. Yung kaya nga, yung sabihin sa tsuhin mo ng nanay at saka tatay mo. Pero hindi doon sa asawa mo. Okay, pasensya na. Tiyuhin mo, sabi ko, tiyuhin mo. Baka nadulas ng, tiyuhin mo. Mother side at saka father side. So yun. So hindi mo siya pwede, maging sa kapatid ng asawa mo, hindi pwede. Ay, mo kasi, nalilito kasi tayo, asawa ng babae kasi pinag-usapan natin dito. Okay, hindi asawa mo kasi, ano mo yun? Sabihin, kapatid ng asawa ng babae, hindi pwede yun. Nakalagay sa Prophet Sallam, ya Rasulullah, kung meron bang, pwede bang pumasok ang kapatid ko ng lalaki, na, which is wala siya ba? Umalis siya tapos siya lang, kapatid niya, sabi niya, wala ko, maut, pag nakalagay sa Salam. Okay, sabi na ang kapatid ay parang pangkawasak, hindi pwede, sa kapatid na hindi pwede. Okay, kasi basta mo, pwedeng maaaring asawahin niya yun. Diba kapag halimbawa, kapag namatay yung asawa niya, pwede pang asawahin niya, no? Ng kanyang kapatid. Pinakaano, lahat ng hindi pwede mapangasawa. Oh, hindi pwede. Yes, ay, hindi mo pwede mapangasawa either kumbaga Pangkalahatan na. hanggang sa hindi na pwede mo niya mapangasawa. Okay? So hindi na pwedeng pwedeng ipakita ng babae yung kanyang tinatawag na Pero kung halimbawa, hindi ibig sabihin na pinipakita lahat ng katawan. Mukha lang. Pwedeng Mukha lang, di ba? Ha? Pinakaano niya. Yes. Kasi Kasi yung magpinsan, Ustad. hindi pwede. Kasi magpinsan, pwede kasi mapangasawa yung magpinsan. Magpinsan buo. Kahit pabuo, kahit first degree, kahit second degree, basta magpinsan. Wala siyang ika. Kasi sa Islam kasi, pwedeng mapangasawa ng babae yung kanyang pinsang lalaki. Buong pinsan kahit pa first degree. Oh. Sa atin lang naman kasi yung tradition lang naman kasi natin yung Kasi even the Christianity, di ba walang anong kasulatan ng sabi na bawal first cousin, bawal na asawa may first cousin mo. Nag-asawa pa rin. Di ba? Wala namang kasulatan ng sabi ng bawal Meron. Ha? Hindi, wala. Wala nga siya, pero may... Tradition nga lang nila. Tradition. Kasi bakit ito yung alam mo yun, nakilala dito na yung kanun ba? Ito yung kinalakihan. No. Yun yung doon. Kanyang pamangkin, pwede lalaki. Pwede yun. No, regarding sa pagsuot, ano ba yung proper na pagsuot? Ang proper na pagsuot niyan, hindi yung kalahati dito, yung ipinapakita at kalahati yung tinatabunan. Oo, meron mga ganun parang sinakop lang ganyan dito labas. Hindi. Pag pinag-usapan natin hijab, kailangan na hindi makikita yung tinatawag na buhok niya. Okay. At hindi pwedeng makita yung kanyang liig. Which is ito lang yung pwedeng makita sa kanya. Yan, ito yan. Maging yung kanyang tainga hindi pwedeng makita. Okay? Yan pero pag niqab, which is mata. Mata lang ang pwedeng tinatawag na sabihin natin makita. May mga iba pang strict na mga scholar na kahit pilik mata hindi pwede. Kaya mayroon silang ginaganon. Tapos yung talagang sila, nakagwantis talaga sila. Yun talaga ay very, 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 very conservative talaga. At saka may mga ibang mga strict na mga scholar. Kasi nga, alam mo na, sobrang pag-iingat lang sa mga kababaihan nila. So, ibig sabihin sa mga ganong pagkataon, Ustad, halimbawa, gaya ng sabi mo kanina, depende sa indisyon o depende sa pagturing ng pagkababaihan kung ito ba ay wajib para sa kanya, ganyan. So, kung yung ganong pagkakataon na halimbawa yung mga conservative na mga kababaihan, yung talagang saradong-sarado yung mukha, yung may burka na, okay, may guantes na, kung sa pagkakataon na yun na yung babae or within family, ang turing nila yun ay wajib para sa kanilang kababaihan na membro, tapos may pagkakataon na inalis na yung guantes, magkakasala na ngayon yung babae sa pagkakataon na yun. Nagwantis. Okay. Sabihin natin yung Ang lang siguro yung isa kong tanong diyan versus yung faith mo o kaya yung based sa Sharia law or ang utos versus kasi may pagkakataon na kailangan mong ipapakita kasi requirement sa gobyerno magproseso ka ng passport magproseso ka ng kailangan mo ipakita yung mukha mo. Paano yan i-reconcile? Good. That is tinatawag na yan. That is the exempt to the rules. Exemption to the rules. Kasi lahat naman sa Sharia, sa Sharia, once na kapag kinakailangan, yung bawal pwedeng gawin. Mas limited lang din yun. Based on kung ano yung serve a purpose, ika nga. Kung paano, halimbawa sa baboy, bawal sa atin yung pagkain ng baboy. Pero once na kapag nag-aagaw buhay ka na at yun lang pwedeng makain, okay? Kailangan mong gawin yun. Sapagkat mas higit pa ang mahalaga yung mailigtas mo yung buhay mo kaysa doon sa pagkain ng baboy. Kaysa pag-iwas sa pagkain ng baboy. So ang tawag dyan sa tinatawag na rule sa Sharia is darura. Darura to bihul mahdurat. Nasa banal ng Quran din yan. Sabihin, ang anumang mga necessity, mga kinakailangan ay nagiging pwede kahit pa ito'y bawal. So, ibig mo sabihin sa lahat ng sa batas ng Sharia, mayroon siyang exemption. Mayroong exemption. In every rule, there's an exemption talaga. There must be an exemption. Pero kagaya nung sa sira kasi yun Diba pinag-utos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na bawal magano ng pagsunog.
Pagsunog ng mga kahuyan, mga kahit ano. Bawal kasing gamitin ng ano sa Islam ang pagsusunog. Kahit anong klaseng ano yan, bawal din. Bawal ka magsunog ka, mga hayop, bawal ka magsunugin. Pero nung panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, may mga Hudyo, hindi ko alam anong tribo yun. Inutos niya na sunugin yung ano dahil doon sila namamalagi, yung mga palm tree. Ano ko yun sa sira eh, naalala ko yun. Inutos niya na sunugin yung ano kasi yun ang kanilang lungga na gusto nilang ipatunayan na hindi sila alis kasi nagkaroon ng parang ano sila na kailangan nilang umalis, ayaw nilang nagmamatigas sila dahil doon sa palm trees na yun ang kanilang pinagkukunan ng kanilang mga ano ba nila buhay na doon sila para hindi siya kahit tumagal ang siege kahit tumagal ang siege mayroon silang resource kaya ang ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam inutos niyang sunugin yung ano na yun. Pero yun lang yun, exempted to the rules. Kasama yun. Nakalagay sa hadith, di ba? Namang yung mga nagdarasal, yung mga sa hadith ng Propeta Muhammad sallam, na kapag halimbawa sa isang community, walang nagdarasal sa masjid, lahat, walang pumunta sa masjid para magdasal, inutos siya, sunugin yung mga bahay. Pero hindi man nangyari yun, siyempre. Ano lang yun? Yung yung bang mga information lang ba kung gaano kahalaga yung tinatawag na gaano kahalaga yung pagdarasal. So anyway, ibig sabihin, back to the rules, pwede yun pag ito'y kinakailangan. For example lang, pasaporteng. Pero kung ganun yan, so acceptable yung ano nila. Example, may nakita kasi ako. Sige. Di ba, yun, yung passport o yung ID, di ba, nakatotal hikab sila. Pagdating sa actual naman sa ID nila, konektado ba yun na kasi may nakita kong mga ibang lahi or mga Muslima, pagdating sa ID nila, tinatakpan din ng mga emoji yung mga pictures nila. So, konektado ba yung ID nila sa actual nila na nakatakip tapos yung ID na takpan din nila ng mukha nila? Kasi bakit halimbawa kasi bakit nila kailangan ihayag ang kanilang mukha kapag kumukuha ng ID? Kasi para ma-identify yung kanilang pagkakakilanlan. Doon lang sa bagay in a certain situation. Ibig sabihin, since na yung kabilang yun sa tinatawag na kumbaga kabilang yun sa requirement sa tinatawag na mandatory sa lahat talaga yan, para sa ganun walang may tatagat, walang okay nun talaga yan. Pero syempre yung ID na yun para sa iyo, hindi mo kailangan i-display o pag hindi maiwasan i-display, mayroon silang karapatan na alam mo yun, para hindi public yung kanilang tinatawag na mukha. Kasi yung ID identification lang yun for just in case tanungin sila. But it doesn't mean kailangan mong i-display yun. Tulad ng ID natin, tayo nga, bakit tayo nagkaroon ng ID sa mga diba? Para sa mga salangan yun, dun sa premises lang natin, pero kailangan ba bang i-public yan? Kailangan masuotin sa public? Ganun yun. So, ibig sabihin, ito ay pwede kapag kinakailangan. Pag hindi naman kinakailangan, back to the rules, ika nga, kung ito ay hindi pwede para sa kanila, hindi. Magiging wajib yun, manatiling wajib yun. Ang pagtatakip ba ng, di ba, napag-usapan natin yung good. Sige, nagtakip yung babae yung konektado ba yung yung time na mamamatay siya, ganun din yung pagtatakip ng kanyang mga katawan. Di ba may mga parte ng katawan ng iba yung bilang ng babae, iba yung bilang ng lalaki. Kung mamamatay siya, yung pagbabalot ng kanyang katawan, konektado ba yan yung sa practice na yung paghihikab? Okay. Sa Islam kasi, kapag namatay ang babae, hindi pwedeng liguan ito ng opposite sex, opposite gender. Pag lalaki ang namatay, kailangan na magligo sa kanya lalaki. Kapag babae ang namatay, kailangan magligo sa kanya babae. Maliban lamang sa kaso ng mag-asawa. Okay? Na kung saan si hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, wala nang pwede ang asawa. Pwede ang asawa. Sabi niya, ya Rasulullah, kapag namatay ako, nauna ako namamatay, sabi niya ako magliligo sa iyo. Sabi niya sallam kay Aisha. Ay, yung asawa pwede yun, Ustad? Pwede niyang gawin kung wala na talagang iba. Okay? Yan sa pagitan lang sa asawa lang pwede yan. Pero sa iba, kahit pa nanay mo, kahit pa tinatawag na kapatid mo, kinakailang babae ang sabihin natin na magligo. Malinaw? So ibig sabihin, kasi sa mga babae magligo, pwede nilang makita yung kanilang mukha habang nililiguan nila, habang nililinisin natin na ayusan. Kung saan, manatiling privacy yun, against at sa mata ng kalalakihan. Kasi pag binalot na yan, babae man lalaki, hindi na pwedeng pag nasa public na o kaya dinasalan na, hindi na naka-expose yung kanilang tinatawag ng mukha. Maliban lamang kapag, siyempre, kapag namatay na naka-ihram. Sa case naman ng ihram, kapag nag-umrah o nag-hajj, habang sila ay nasa kalagayan ng ihram, di ba? Ay hindi sila pwedeng tinatawag na takpan ng mukha. Okay? Kasi yan ay, siyempre, dahil babangunin sila ng Allah na nagtatalbiyah. Nasasado ng ihram. Yun ay privilege para lamang sa kanila. You know? Yes, sir. So yun yung doon. Babae o mapakalaki. Ang sinasabi, babae din naman kasi sinasabi mo, Ustad, so ibig sabihin kahit nakapatay na siya, ina-apply pa rin na nakatakip pa rin ng kanilang pagmukha ng babae. So yun ang kasagutan niya na ganun pa rin. Baka kung gano'n niya inalagaan ang kanyang katawan habang buhay, mas lalo siyang ganun alagaan siya. Yes, sa kanya. Bilmo, kahit sa lalaki,
lalaking namatay, hindi pwede makita yung kanyang aura. Hindi. Yung magliligo, kailanman ipinagbabawal sa kanila makita yung kanyang katawan. Hindi po yung private cut. Hindi pwede. Bawal. Bagkos pag naliguan yan, may makapal na cover yan, tapos inilisa, mayroong gloves pa na yung mga nagliligo, may gloves pa yan, tapos inililiguan yung katawan. Tapos iniingatan na hindi makita yung kanilang trataw kasi pinagbabawal sa batas ng Sharia. Okay, ibig sabihin, yung ano ng isang lalaki, ng katawan ng isang tao, nagpapangalagaan po proteksyon na ito, buhay man o patay siya. Ganun yung tinatawag na Sharia. Whereas kung ikukumpara mo yun sa labas ng Islam, binababoy yung katawan ng tao, hinihiwa, alam mo yun, hinihiwa para kunin yung lamang loob. At kung ano-ano yung ginagawa doon sa pag-usap kanya mukha, binimik-upan. Di ba, para mas nilagyan ng para sa kung sasabihin na maganda yung pagkamatay niya kasi nakangiti, yung pala ginagawa. Dito naman tayo sa pag-usapan sa patay. Patay, okay, patay tayo. Asan yan? Patay kasi nasa isip ko lang ba? Sige. Klaro yun sa atin, mga Muslim, na kapag mamatay tayo, unang-una, compared to yung mga practice for non-Muslim, iba rin yun sila. May mga pagkakataon kasi na ano ba yung appreciation sa Islamic practice, lalo ng dito sa atin sa Saudi. In fact, meron nga doon sa mga hospital, mayroong mga nag-aabang, yung mga nag-agaw buhay, lalo na yung mga yung organ donors, yung mga So, acceptable ba yan? Or permissible? If ito ay will ng isang tao, lalo na kasi walang duda, walang question sa mga non-Muslim. Pero kung Muslim ka, tapos nakita mo naman yung need ng ibang tao na pwede mo matulungan, lalo na sa kapwa ng Muslim, pwede ba siyang ma-donate ang internal organ para mapatuloy yung buhay niya? Or kailangan talagang hindi mo yung galawin kasi nga yun ay exclusive lang para sa iyo at ikaw ay may panagutan din sa kabilang buhay? Good question yan. Magandang katanungan yan, no? Kasi talagang nangyayari talaga yan. No, i-categorize natin yung tinatawag na sitwasyon. Yung magdodonate, walang iba kundi ay buhay pa. Okay? At yung pangalawa na kategory ay magdodonate ay patay na. Okay. Kapag buhay pa yung magdodonate, unang-una, pwede, of course, yung pagdonate sa Islam ay bahagi ng katawan, generally speaking, sa Islam pwede yun. Kasi based on the principle ng Sharia, ng banal na Quran, sabi na, man ahya fa kana ma ahya nasa jamia. Sino man ang buhay ng isang tao ay parang binuhay ng isang katauhan. Sabi yung pag-save sa buhay ng isang tao, utos ng Islam yan na kinakailangan mong gawin. At dapat mong tinatawag na gawin sa anumang kaparaanan na kung saan kinakailangan under pa rin o ayon pa rin sa tinatawag na approval ng Sharia. Okay? So yun. So kayo kapag buhay, halimbawa, ay magdudunate, halimbawa ako. Now, may mga detalyado ng mga scholar kung paano maging okay at approve yun, either sa batas ng makataong batas at maging sa makajus na batas. Unang-una, kinakailangan, depende sa organ. Kung ang organ, ang pagdudunate ng o bahagi ng katawan ng isang tao, ay ang pag-alis sa kanya, hindi rin nakapipinsala sa kanya. Kasi hindi man pwede, logically, isip mo yung isang tao sa mga talikod naman masisave. Pinasaan yung makatarungan doon. So, kinakailangan, yung organ na yon kapag inalis sa kanya, hindi nakakapinsala sa kanya. At the same time, kapag inilipat sa iba, nakakatulong sa iba. Kasi may mga organ, halimbawa, kukunin sa'yo, hindi nakakapinsala, pero sa kanya, hindi naman siya, magbibigay pa ng harm pa doon sa isang tao na nabibigyan. So, kailangan both ay hindi harm, hindi magkukos ang harm sa parehong panig. Sa mag-donate at saka doon sa tinatawag donatan. Okay? Kasi dalawa, kung buhay ang tao na pwede mo donate, sa tingin ko dalawa lang yung organ ang pwede may donate eh. Example, kasi dalawa yung mata mo, pwede mo ibigay ang isa. Sa kidney, dalawa yung kidney mo, pwede mo ibigay ang isa. Patuloy yung buhay mo, patuloy din yung buhay ng isa. Pero dugo, pwede yan ang dugo. Tama, isa yung dugo. Yung kamay. Wala na. Kasi anything. Pangalawa, ibig sabihin ang mahalaga ay hindi harm sa kanya at hindi rin harm doon sa kanyang donatan. That's the principle ika nga. Pangalawa, approved ng isang dalubhasa at mapapanali kang doktor. Kumbaga approve. Okay? Thirdly, yung tinatawag na respect na rin which is sa may-ari ng obedience. Diba? Ito ay hindi, kumbaga, ito ay willing sa kanya na gawin yun. Walang pamimilit. Walang tinatawag na pamimilit. Maliban lamang, sa pamimilit siguro, maliban lamang, depende sa sitwasyon, case-to-case basis yan eh. Maliban lamang kapag talagang nangailangan at wala ng ibang paraan, siya lamang, tapos yung magbibigay ng bano sa kanya, kahit ayaw niya, para lang mailigtas yung isa, walang problema sa bagay na yun. Okay? Pero, yung patungkol sa organ donation, okay, clear na tayo dyan. Kasi ako, before, hindi pa ako nag-Muslim, isa yung talaga sa mga will ko, kung mamatay ako, i-share ko yung yung katawan ko kasi hindi ko naman yan magagamit sa kabilang buhay. Kaya ngayon sa kabilang buhay pa kasi intact, buhay ka na nga lang intact.
Oh, kaya nga, at least ngayon, klaro ko rin yan. Ah. So, pwede ko pa rin siya magagawa. Ah. Pero yung pangalawa kong wish talaga, kahit nung di pa ko Muslim, kung dalawa lang kasi, either i-donate yung katawan ko para pwede yung maibigay sa ibang tao. Pangalawa naman, magamit for purposes of Science. Science. Pwede ba yan? Yes. Example, yung buong katawan ko, or kung hindi man buong katawan, at least any part of my my body na pwede siyang gamitin para sa pag-aaral na pwede for siyang general in the future. for general benefits ka nga. Okay? Walang problema doon. Basta ikaw nga sabi natin, ito na sabi natin pangalawang kategorya is pag ipatay na yung nagdo-donate. Okay? Unang-una kapag patay na kapag meron siyang will na i-donate niya yung alim sa bahagi ng will, ika nga. Pangalawa, approval ika nga ng kanyang pamilya syempre. Okay, kung wala mang tinatawag na will, yung pamilya, kasi bilang response sa tinatawag na pamilya. Pangatlo, kung kinakailangan. Kung tinatawag na kinakailangan. Kasi kung Walang ibang mayroon namang kung kinakailangan. So pag kinakailangan, halimbawa, sa dami-dami ng sir, sa tao, sa dami-dami ng tao sa mundo, marami na hindi lang pag-aralan, katawag pa natin naman. Ibig sabihin, kasi, of course, naman, tama. Kasi, sa dami-dami ng katawan na pwede pag-aralan ng mga dalubhasa na hindi Muslim, na hindi ganun ang kanilang kaatas doon sa patay na katawan ng isang tao. Tayo kasi bilang sa mga Muslim, sagrado sa atin ang patay eh. Kahit super. kung gaano natin pinangalagaan ang buhay, mas lalo siyang patay. So, bakit natin yung natin kung kahit ako halimbawa ikaw, kapatid kita, hindi ko hayaan. Kasi para sa akin kasi liban na lang kung talagang sinabi mo na Wala gusto nang- ko yan mo. Pero kung ako awayin ko yung gusto kong awayin, hindi, Muslim to, kapatid ko to, kailangan ko siyang ibigay yung karapatan niya bilang isang Muslim. Bigay sa kanyang ang dapat na ibigay para sa isang may kapatid. panuntunan kasi yung sa bagay yung yung mabanggit kanina yung sagrado kasi mayroong hadith ng Prophet sallallahu kasrul azmil mayyiti ka kasma abul hayy. Yung pagbali ng buto, ang pagbali ng buto ng isang patay ay kagaya ng pagbali ng buto ng isang buhay. Ang ibig sabihin nito na nasasaktan din yung tinatawag na buhay na hindi lahat, ang pagkakaiba hindi natin alam. Hindi lang siya, halimbawa pag sinaktan ng buhay, magre-react siya masakit sisigaw siya. Pero kapag patay na yung ginanon mo, walang reaction pero nasasaktan din siya na hindi mo alam. Okay? Ibig sabihin, nakakaramdam din yung tinatawag na patay. Okay? Kaya nga naman, bawal sa atin, pinakiingatan. Kaya pag naghugas tayo ng sabi natin ng patay, iniingatan, dahan-dahan. Kung paano natin ninugasan yung sanggol, ganun yung tinatawag na sabihin natin yung patay. Kasi pinangangalaga na baka maano yung mga buto, okay, kailangan intact. So ganun yun, ganun ganun kay bagus yun. Hindi pwede katulad ng ginagawa ng mga non-Muslim na ini-spray parang hayop na pag nag-spray ng hugas ng subhanallah, yung malaking hose na ginaganunan, sinasaksak tapos ginagano ng malaking hose, tapos iniikot-ikot Para madry yung katawan nila. subhanallah. Para samantalang sa Islam, subhanallah, dahan-dahan, lalagyan pa ng pabango yung tinatawag na alam mo yun, alkampor, at kung ano-ano pa, para lang sabihin natin na mabango at saka mapag-ingatan yung pagkain. So ganyan yung rules talaga ng Sharia. You know? So yun nga, pero kung wala ng ibang paraan, kung kinakailangan din sa time na pag-aralan na because para lang malutas ang isang for the benefits, ika nga, maging sa sa atin, maging yung autopsy sa atin, okay, pag kinakailangan at maging masolba lamang yung isang batas, pwede yun sa Sharia. Kasi to solve the case, no, para Paano kung nakalibing na siya? Pwede pa rin. kailangan pa rin yun. Kasi para masolba yung tinatawag na pwede siya nakain. Kaya siyempre, sa panahon natin ngayon, may mga authority. Siyempre, kailangan approve ng authority. So yun ang doon. So, ang ibig sabihin, ang pag-autopsy, kahit nakalibing na pwede pa rin. Yes, pwede. Kung kinakailangan. Para Ibig sabihin, kahit mga ilang buwan na siya doon, Yes. para lang masolve yung masolve ang isang kaso? Okay. So yun po. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Or kailangan ng pahintulot? Kailangan mo. Authority kasi. Hindi, sa mga pamilya. Focus ka. Pag authority na magsabi, kahit wala ng pamilya. Kailangan, pag authority ang nagsabi, ang pamilya, wala. Kahit wala ng Okay, talaga. Sa Saudi Arabia, pag masabi ng authority, pwede mo kasi para masolve yung kaso. Kasi pag pinakinggan mo yung pamilya, hindi mo masasabi yung kaso kasi emotional sila eh. So authority mag-approve yan. Okay? So, malinaw na ba sir? Mga katanungan? Linaw na. Ha? So maraming salamat po. At least na maraming mga branches of questions ika nga mula sa mga sub-questions mula sa isang question. Isipin mo nakatayo lang si brother dyan sa dami ng ginagawa. Isipin mo subhanallah, nakatayo lang yung kapatid natin dyan, tapos nakita niya ng si Ustad dito, tapos saka siya nagtanong, Naabutan na siya. tapos, mashallah kapatid,
Isa ka talaga. Ano ba talagang ginagawa mo dito? Nakatayo ka lang diyan. Tapos nakita mo paglingon mo na diyan na si Ustad. Masyaallah, Allahu Akbar. Maraming Ayun, salamat sa salamat. mga kapatid natin. Mashallah kay Brother Sukin, mashallah. Sa mga kapatid natin nandito sa Jeddah, mashallah. Hopefully na hindi kayo magsawa, no? Riyadh, sorry. Riyadh. Okay, so maraming salamat po. And then inshallah hindi ito yung huling pagsasama at pagkikita natin. At inshallah naway loobin ng Allah na tayo magsasama po hindi man lang ulit dito kundi sa ibang lugar inshallah. At kung hindi man sa paraiso inshallah subhanahu wa ta'ala. Allahumma jazakumullahu khair. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.